everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Sino-sino nga ba ang mga dapat nating abangan ngayon dito sa Miss Universe Philippines for 2026? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw. Lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, pageant season na naman at ito na nga hinihintay natin kung sino nga ba ang magiging officially candidates ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines for 2026. Yes! Are you excited guys? Kasi ako yes, sobrang excited ako dyan. Dahil syempre panibagong taon, panibagong laban at panibagong bakbakan na naman dito sa national pageant ng Miss Universe Philippines. Syempre, inaabangan natin dyan kung sino-sino nga ba ang mga pwedeng magbalik talaga. So, isa na nga dito sa mga inaabangan natin. Ito talaga kaabang-abang talaga to dito ha. Marami tong talagang maraming naghihintay sa kanyang pagbabalik. Si Winwin Marquez. Yes! Dating first runner-up sa Miss Universe Philippines na naging Reyna Hispano-Americana. And then, ngayon naman inaabangan nila na sana daw magbalik daw uli one more time dahil pwedeng-pwede daw talaga si Winwin Marquez para sa sa laban sa Puerto Rico. Kasi nga, di ba, mga Latinas. And then, ayun, so alam naman natin na may history na to si Winwin na talagang kumabog ng mga Latinas noon sa Reyna Hispano-Americana. And then I think daw, mas maganda daw ipadala kung si Winwin doon sa Puerto Rico kung doon nga magaganap ang Miss Universe. Kung ako naman ang tatanungin ninyo, syempre excited ako dyan. Kung magbabalik nga ba si Winwin o hindi. Kasi di ba ang sinabi niya noon na after ng Miss Universe Philippines, sabi niya, na daw yon last pageant niya daw. Nag-try lang naman daw siya kung kung mananalo siya o hindi. So, yon. Pero, syempre, dahil, alam mo yon, parang sa influensya na rin siguro ng mga kaibigan, ng mga tagahanga, ayun. So, parang gusto niyang bumalik, di ba? So, kasi sinabi niya na parang itatry niya uli one more time. Pero hindi ko lang alam kung makukonvince nga ba talaga siyang magbalik para sa laban dito sa Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Wala tayong balita kasi sobrang tahimik ni Winwin after nang maipadala si Atisa Manalo sa Miss Universe. And then, ayun. So, wala siyang bukang bibig. Tahimik lang. Kumbaga, parang hindi natin alam kung talaga nga bang magbabalik ang Winwin Marquez ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines. Kung ako ang tatanungin ninyo, I think mas maganda hindi niya na-try. Kasi parang feeling ko si Winwin ay isa ng Reyna at wala nang dapat patunayan sa atin, di ba? Kumbaga parang okay na yan, ibigay niya na lang doon sa iba. Total na try naman niya na uling lumaban ng Miss Universe Philippines. Okay na yun. At least, di ba, napatunayan niya sa sarili niya na talagang kahit sa tagal niya nang lumaban at may anak na siya, di ba? Kung kumbaga parang ang tagal niyang hindi lumaban sa pageant tapos may anak pa siya, napatunayan naman niya na kaya niya pa rin talaga makipagsabayan sa mga candidates ngayon. And then parang feeling ko wala na siyang dapat i-prove sa atin dahil na-prove niya na yung sarili niya sa Reyna Hispano-Americana. Kasi kahit pa sabihin mo, sige, lalaban natin si Winwin sa Miss Universe, gagawin lang naman nila yan dyan. Papasok sa top 10, sa top 5, hindi pa rin nila makukuha yung corona. So, swerte. Diyos ko, alam naman natin ang Miss Universe. Kunwari, allowed nila yung may anak, allowed nila yung overage, pero ang ending, ang hinahanap naman nila ay 24 years old. Diba? Tinan mo si Fatima. Diba? So, doon lang naman nakafocus din yung Miss Universe. Papasok lang nila for the semifinals. And then ako para sa akin yung kay Winwin, I think job well done talaga si Winwin noong nakaraang taon at parang feeling ko enough na. So, yon. And then, isa din sa mga inaabangan, syempre yung second runner-up. Kung may first runner-up, yung second runner-up na si Aliana Aduana. Yes, nako, medyo
inaabangan din yan ng mga tagahanga ni Eliana Aduana etong mag-compete uli dito sa Miss Universe Philippines. Kung ako ang tatanungin ninyo, Eliana Aduana, yes naman, bakit naman hindi? She's a single, she's young, di ba? And I think parang pwedeng-pwede talaga. Pwedeng-pwede pa. So, ilaban kung ilalaban, di ba? Ang tanong, si Eliana Aduana ay willing nga ba talagang mag-compete uli sa Miss Universe Philippines? Parang feeling ko babalik siya, no? May nararamdaman akong magbabalik siya. Pat, tulad na ng mga sinasabi ko, I love Eliana Aduana ha, pero mas gusto ko kung magbalik siya sa susunod na taon. Hindi ngayong taon na to. Kasi parang feeling ko, kailangan niya ng pahinga, kailangan niya ng break kasi 'di ba after na Miss Earth Philippines, tapos sumali siya sa Miss Earth, tapos after ng Miss Earth nagputong siya ng corona doon, tapos dumiretso siya dito sa Miss Universe Philippines. Kumbaga parang walang gap. Parang feeling ko mas maganda kung magkakaroon siya ng gap. Either na uso naman dito sa Miss Universe Philippines yung dati kang runners up tapos sumali ka sa susunod na taon, winner ka. 'Di ba? May ganon. Pero hindi tayo sigurado diyan dahil si Pauline Amilex ganon din yung ginawa pero hindi naman nagtagumpay. Kaya ako para sa akin, mas gusto ko talaga yung magpahinga muna si Eliana Aduana and then i-compose niya yung sarili niya to become a new candidates para sa Miss Universe Philippines. So kumbaga yung transformation. Ayun yung gusto ko mangyari sa kanya. Huwag siyang sabak ng sabak kasi parang feeling ko nasasayang. So, tingnan natin kung gusto pa ba ni Eliana Aduana talagang magbalik. But parang feeling ko mukhang babalik to. And gusto ko siyang magbalik. Oo, sa totoo lang ha. Si Eliana Aduana, gusto ko siyang magbalik. Pero hindi ngayong taon na to. Parang gusto ko muna siyang magpahinga. Tapos gusto ko sa kanyang pagbabalik, transformation talaga. So hintayin natin kung anong mangyayari muna dito sa Miss Universe na yung taon na to bago natin pabalikin si Eliana Aduana. Kasi sa totoo lang, para hindi masayang, di ba? Look at Isa Manalo o sinalang natin sa Miss Universe dito sa Thailand kasi akala natin hindi sila magme-mekos-mekos. Ang ending naman pala, nagkaroon ng mekos-mekos, di wala din, o, di ba? So, nakakaloka. Pero sabing ganun, kung tingin ko daw ba, kung nandito si Kun An, magtatagumpay kaya si parang feeling ko hindi din. But tingnan natin, ayun, Eliana Aduana, and then, of course, Teresita Marquez. So, tingnan natin kung magbabalik sila. At ito pa, Maureen Montaigne daw. So, si Maureen Montaigne, to be honest, nung isang taon, di ba, parang plano niyang sumali dito sa Miss Universe Philippines. Pero, hindi siya natuloy. Kung sakaling this year, magbabalik siya at talagang tutuloy niya nang sasali siya, tingnan natin. Kasi, di ba, nung nakaraan, nag-announce na siya, tapos may pa-pictures na, tapos ang ending, hindi naman pala tumuloy kasi nandiyan si Atisa Manalo. And then, ngayon, so parang feeling ko, kung buo na yung loob niya, why not? Maganda naman si Maureen Montaigne, and then, marami na siyang experience, tapos naging Miss USA pa siya, tapos naging Miss Globe pa siya. Ayun, kung gusto niya magbalik, magbalik lang siya. Pero hindi ko alam kung sigurado nga bang mananalo siya dito, ha? Medyo mahigpit ang magiging labanan kung sakaling magbabalik dito si Maureen Montaigne dahil isa siya sa mga pinakamalakas na kandidata na sana wag masayang, di ba? Kasi alam naman natin ang Miss Universe Philippines, ang dami-dami sumasali from Binibining Pilipinas. Pagkatapos ang ending, hindi rin naman nanalo like Kristen McCary, di ba? So, nagpunta din dyan sa Miss Universe Philippines. Pero, hindi rin naman nanalo. But ngayon, tingnan natin. Maureen Montaigne, isa sa mga parang feeling ko ala Catriona Gray level. Ganon. Yung tipong iba to. Parang Arbony, ganon. But, ikaw ba, tataya ka ba kay Maureen Montaigne kung sakaling sasali siya? Ako gusto ko siya. Gusto ko siyang mag-join. Eliana Aduana, Maureen Montaigne, Winwin Marquez. Kaya lang sabi ko nga, parang si Winwin hindi naman na kailangan patunayan yung sarili niya. Pero kung gusto niya magbalik, go, go, go. Tapos ito naman si Eliana Aduana, mas gusto ko muna magpahinga muna siya this year. Pero kung talagang ipupush niya yung sarili niya, malaking sugal to. Dapat matuto din siyang tumanggap ng ibang corona para alam mo yon na hindi siya nawawala sa eksena. And then, ayun, Maureen Montaigne, ako, mabigat to na kalaban sa mga kumbaga sa mga returning candidates, ha, nako, mag-ingat kayo dito kasi talagang iba talaga yung galing din neto.
And let's see, di ba? And then, plus Pauline Amalex. Ayan. Si Pauline, maraming nagsasabi na dapat daw bumalik pa daw one more time. May nagtatanong nga sa akin, Mama Sam, ayaw mo bang bumalik si Pauline? Gusto ko, pero ayoko siyang matalo. Katulad niyan, kung magtatapat sila ni Maureen Monteng, Diyos ko, ang bigat ng laban na to, di ba? Hindi natin alam. So, alam naman natin na parang kaya naman ni Pauline tumungtong hanggang sa dulo ng competition na. Sa totoo lang, kaya niyang umabot hanggang sa dulo. Kaya lang, ang nagiging problema kasi kay Pauline, pagdating na sa Q&A, ayun doon siya nadadali ng ibang candidates at ayun, nawawala siya sa sistema. So ako, para sa akin, si Pauline, alam niyo sa totoo lang, gusto ko siyang mag-join sa Miss Universe kasi lalo na ngayon, di ba, may experience na siya. Kaya lang, kung tatapatan niya si Maureen Monteng, ito yung mabigat niyang kalaban kasi Miss Globe yan eh. Tapos ikaw, first runner-up sa supranational, either na meron na siyang experience, pero gusto ko pa rin siyang mag-try. Ewan ko, hindi ko alam kung buo yung loob ni Pauline Amalex. Ako, sa totoo lang ha, kung sasali ngayon si Pauline Amalex, I think Pauline Amalex ang mananalo ngayong taon na to. Bilang Miss Universe Philippines. Kasi parang feeling ko, deserve niya na makuha yung corona. Imagine mo, apat na beses na siyang sasali dyan kung ito ay sasali ulit. Pagkatapos, may napatunayan na mas ano na siya ngayon eh. Kumbaga parang mas level up na parang ay may ibubuga na yan. Hindi ba katulad nun dati na parang magda-doubt yung iba na parang nako may iba pa naman. Ngayon hindi dahil may napatunayan na siya. Parang feeling ko mas parang susuportahan siya ng mga supporters, di ba? Kaya go. Kaya lang kung nandiyan nga si Maureen Monteng, ayun yung nakikita kong parang mahihirapan siya dito. But let's see, di ba? But ako, kung silang apat magsasabay-sabay, halimbawa Teresita, tapos sa Liliana Aduana, Maureen Monteng, Pauline Amalex, Diyos ko, naluloka ako. Sino ang pipiliin ninyo, guys? Ako, parang hindi ko alam. Parang I go for Pauline Amalex or Liana Aduana. Ganon. But let's see, malalaman natin. Kasi ako para sa akin, win-win. Hindi ko sure kung magsasali talaga siya. But dati sabi niya kasi parang, ay gusto niya pa uling bumalik one more time. Pero hindi ko alam kung magjo-join talaga siya this time. And then, ito naman si Pauline Amalex, parang feeling ko, yun naman na ng first runner of sa, sa Miss Universe Philippines. Kung sakaling tatapatan niya si Liana Aduana at saka si tawag dito, si Teresita Marquez. Oh my gosh, ang bigat nito, no? Anyway, so good luck sa kanila. Pero kayo guys, ang tatanungin ko, sa kanilang apat na pinag-uusapan natin ngayon, sino ang gusto mong magbalik? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys!